So, ito ay meron tayong kalahating kilong giniling na baboy. Ito pala, mga ingredients natin. May 2 itlog, light soy sauce, dark soy sauce, oil, mantika, white pepper, salt, cornstarch. Itong chicken powder, dahil ito lang ang ginagamit ko dito. Kung wala naman, optional lang naman to. Pero kung meron kayong ibang pampalasa, kayo na bahala. No? So ngayon, i-marinate na natin yung karne muna. Okay? Lagay natin yung itlog. Actually, yung siguro mga, sa akin kasi, hindi ako nag-measure. Pero ito, 3 kutsarang dark soy sauce. Ganun din ang light. Okay. Oil. Mga 4 tablespoon. Kasi kailangan ng baboy yung mantika. Para maging shiny yung texture natin. So ngayon, itong white pepper, taktak ko na lang. Mga 1 teaspoon. Yeah. Salt. Mga kalating spoon. Kasi yung soy sauce mo, maalat na. Okay? So, ngayon, mix muna natin. Okay, ngayon, i-mix natin ng lahat ng mga ingredients. Nakikita nyo na medyo watery ang meat natin. So, ang lalagay naman natin yung cornstarch. Mga 3 teaspoon. Yeah. Okay? Okay, ngayon nahalo ng mabuti. Yan. Ngayon, set aside muna natin ng konti. Ngayon, sabihin ko naman yung gulay nito. Watercress, tsaka pak choy. Dinlunch na to. Tapos, tinadtad na, yung tinadtad na maliliit. Tapos, in-squeeze ng talagang dry na dry. Tingnan mo, oh. Pagka-squeeze. Yan. Ayaw natin yung matubig dahil maging sagi yung mga yung karne natin. Yan, ganoon. Kaya ngayon, yan, chicken powder. Yan, para meron naman siyang lasa bago natin i-mix yung mga half teaspoon. Yan. At saka white pepper. Mga white pepper, mga tastin. Yan. Para masarap din siya. Yan. Balik tayo sa karne natin. Okay. Mixan natin ang ating gulay. Yan. Mix muna natin. Kalahati. Kailangan hindi basa yung mixture nyo. Kasi kung basa, mahirap ibalot sa topper. Okay? Pag na-mix na lahat,
Lagyan natin yung kalahati. Lagay mo, masarap. Kaya kamay ito eh. Mas masarap pa yung kamay ko nga. Kaya. Iba yung halo ng kamay. Kaysa sa kutsara eh. No. Mga chef talaga. Tinatapon pa ng ganun. Kaso hindi ko kaya. Yun, ganda ng picture. Wow. Parang may kulang. Hindi ko pa naamoy yung ano, yung talagang malalasahan ko talaga yung karne na mabango siya. Okay. Ayun. Ito, na-mix na ng maigi. Yan. Tingnan mo. Tingnan nyo. Yan. Ganyan ang gusto nating texture. So, ngayon, dahil kailangan natin ng medyo shiny pa, no? Lagyan ko siya ng sesame oil. Okay? Yan. Lalo siyang mag-shiny. Tsaka, ang lasa ng sesame at ang bango ng sesame, napakasarap. No? Yan. Wow. Yan ang gusto kong texture. Ay! Sorry. Lumundag. Sensya na. Sensya na. Yun. Oh. Yan. Yan. So, lagay muna natin itong mixture natin sa fridge ng mga 15 to 20 minutes para mag-cooperate yung mga lahat ng ingredients. Okay? So, lagyan muna natin takip. Pass muna natin sa frigidaire, no? Mga 15 to 20 minutes. Yan. Okay tayo. Tapos, ito yung ginagamit ko sa Shanghainese wonton. Yung puti. Kasi maraming wrap, wonton wrap. Iba-iba. Kasi merong bilog, merong yellow, merong puti. Pero Shanghai, ito talagang ginagamit nila pag Shanghainese wonton. Okay? Tsaka square siya. Okay, mga sister, ito kunin na natin. So, after 20 minutes, kunin na natin sa fridge. Yan! Look at that. Ganda ng no? Ganda ng texture niya kasi yung oil. Kanya ang kailangan natin. Okay, ngayon, i-wrap na natin sa wrapper. So, meron akong tubig dito, pang sealed sa wrapper. So, ang technique nito, ganito. Push. Tapos, then, yan. Press down. Yan. Kuha nyo. Diba? Yan. Push. Yan. Yan, no? Ayun. Tulog na yung post namin. Pwede naman na maliit lang nilagay nyo kasi dahil to homemade kami ang kakain kaya
malaki ang ang linalagay kong laman. Yan. Yes. Okay, ito na yung finished product natin na pagbalot. Pero ngayon, sample na natin ng pakulog. May dalawang kasirola ako dito. Ito, tubig lang, pang blends. Kasi itong wonton, di ba, nakita nyo naman maraming flour. So, kailangan kong i-blends muna sila. Okay? Yan. Kumukulo na yung tubig ko. Yan. Tapos kalang ng chopstick. Nakita nyo na lumutang ng konti. Lumutang siya. So, ngayon, i-transfer muna natin dito sa may chicken broth na kumukulo na rin. Yan. Yan. So, dito, pakukulungin natin ng mga 3 minutes para maluto yung sa loob. Go! So, yan, malapit na. So, ang gagawin natin, malapit nang maluto. Gagawin natin, gagawa tayo ng soy sauce natin na sausawan dun sa dumpling. Ay, sa wonton, okay? Ngayon, gawa ko ng light soy sauce. Yan. 3 minutes na. Broth. Okay? Ito na ang finished product natin. Yan. Yan lang. Ang pagkain dito, tikman muna natin. Tama-tama lang. Pero mas masarap kung i-dip natin sa may konting chili. Tama, sarap. Na may soy sauce. Yan. Init. Harap. Okay, mga sis, kung nagustuhan nyo tong recipe ko na to, Shanghainese wonton. Masarap siya. Yung may noodles, may walang noodles, okay lang. So, yun. Kung nagustuhan nyo ang recipe na to, yung vlog ko na to, please subscribe, likes, and share. Okay? Thank you. God bless. Bye. God first.